Hi guys. So, good evening or I should say good morning na pala. Alaunan imedya na ng madaling araw at gising pa rin si Jean. O nga pala, ako nga pala ang host ng The Blue Room. At welcome ulit dito sa aking humble tambayan. Ang ating tambayan na sa The Blue Room. At gusto ko nga pala bago tayo magpatuloy is, naging maganda yung feedback or naging maganda yung resulta nung nakaraang Blue Room natin tungkol dun sa mga racist or mga mga tao dyan na medyo naliligaw na landas. At ayun, successful naman yung Blue Room, yun ang update doon. At yun, yung video na, offending video, ay naalis na rin sa YouTube. Pero pinalitan. So, well, at least hindi na ganong ka-offend, pero yan, nakaka-offend pa rin. Pero yan na natin, huwag natin pansinin. Anyway, ang subject natin ngayon is about music. Alam nyo guys, if you're like me, ako ay talagang music lover. Nasa pamilya natin yun eh. Pero alam nyo, nalulungkot ako. Nalulungkot ako sa naging kalagayan ng ating local music, ng ating OPM music ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi, malamang napansin nyo to, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos sa tuwing biyahe ako papunta trabaho. Alam nyo tumutugtog sa jeep? Yung love radio ba yun? Yung mga tinutugtog yung mga English na R&B rap songs na tinagalog. Di ba? Ang sakit sa tenga, lalo na pag paulit-ulit. Buti sana kung yung pagkakatagalog, yung may malalim na mensahe. Hindi kalokohan di ba? At ang masama pa nun, pati yung kay David Cook, yung Always Be My Baby, na napakagandang version ni David Cook. Tinagalog. At ang ibang klase ron, pati yung boses ni David Cook, ginaya. Okay, so yun medyo nakakalungkot dahil wala na ba talagang creativity ang ating mga mga local composers at local artists na puro mga ganito lang ginagawa. Kasi sa bagay, alam niyo na may kong article or napanood ko na malakas daw kasi kumita yun eh. Kaya yan, pera na lang. Wala na yung gumagawa talaga ng music for enjoyment. Tapos nagkaroon pa ng isang matinding setback sa ating music industry. Alam niyo naman sa pagpanaw ng idolo ng bayan na si Francis Magalona. So ako na-shock talaga nung siya'y pumanaw. Pero ayun, isang haligi ng ating musikang Pilipino ang nawala na naman. So, pero at least yung Eraserheads, nagimatag mo pa yung kanilang last concert kahit wala si Francis M. So, yun. Pero guys, hindi naman madilim or hindi naman dark yung ating local music scene ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi meron pa rin naman mga Pilipino na mga Filipino artists na talagang pinapasikat tayo. Pinapasikat yung ating bansa. Unang-una dyan ay yung vocalista ng bandang Journey na si Mr. Arnel Pineda. Naku, guys, ito sinasabi ko sa inyo. Kung kayo ay fan ng Journey, kung kayo ay fan ni Steve Perry, at kung marinig niyo yung boses ni Arnel Pineda, guys, I could say, mas magaling si Arnel Pineda kay Steve Perry. Okay, malamang siguro overestimation. Pero kung yun nga yung bandang Journey, pumili sila ng isang vocalist na binakapalit ni Steve Perry. Napakagandang choice ni Mr. Arnel Pineda. Kasi napanood ko na siyang mag-perform at kumanta at napakaganda ng kanyang boses. At talagang yung birit, talagang kumukuha niya yung spirit ng Journey na nakilala natin noon pa. So, yung pagkumanta siya, Now when I got to you, kuwang-kuwa. The best yun. So, ayun. So, may bright side tayo. Kahit pa paano may bright side ang ating music industry. Arnel Pineda makes us proud to be Filipino. Ako natutuwa kay Mr. Arnel Pineda. From his humble beginnings sa YouTube yata, sumikat, na-discover at naging vocalista ng isang legendary rock band, Journey. Napakalaki achievement nun, di ba? Maging vocalista ng Journey. So talagang, napakagandang
ano yan, napakaganda para sa ating mga Pilipino. So, next ko naman na gustong i-suggest, ay i-topic sa inyo is yung, just sa mga hilig dyan sa mga, what do you call this, yung mga medyo old songs, yung mga kapanahon nila, Frank Sinatra, Matt Monroe, Nat King Cole, yung mga Unforgettable, That's What You Are, o yung mga Fly Me to the Moon and Let Me Play Among, yun, ang mga tawag doon pala sa mga kantang standards. Ako, aminado ako na medyo gusto ko yung mga kantang ganun. Kasi, si mama ko, yung mama ko mahilig sa mga ganun. At pag nakikinig siya ay, yun, nakikinig din ako, syempre. Tapos parang naano ko na parang na-appreciate ko. So, yun, parang nagustuhan ko na. At, kasi iba guys yung, iba guys yung music noon yung mga 1950s, 60s, 70s. Iba sa ang music ngayon. Doon talaga parang soulful, at parang talaga mula sa puso, yung mga ganong kanta, di ba? Yung, and I think to myself, what a wonderful world, yung mga ganong kanta. Napakaganda, di ba? Napakasarap pakinggan, lalo na pag umuulan. At meron akong na-discover na isang artist na hindi siya ganong kilala. Actually, never heard ko pa nga itong taon to Pero nung, I think, Friday, na daanan namin ni Shani habang kami naglilibot sa Mega Mall, yung isang singer na ang pangalan niya is Cadio. Actually, bumili ako ng album niya ito, si Mr. Cadio. C-A-D, yan, si Mr. Cadio. So, at inautograph niya pa to. Yan. So, si Mr. Cadio ay isang crooner. So, para siya si Michael Bublé. Kilala niyo si Michael Bublé. Yung mga tanong, come fly with me. Mga ganun. Yan, croon talaga. Croon yung style na para si Richard Puon at si Frank Sinatra. Yeah. So, itong style niya is parang croon music. Pero, ang galing. Ang galing niya. Promise. So, kung na-enjoy niyo itong music na to, at yung kanta niya is 10 dito, 10 revival songs. So, nirevive niya mga kanta ng Rex Smith, Carpenters, yun, Engelbert Humperdinck. At yun nga, yung kung napanood niyo isa kong video na kinanta niya yung What a Wonderful World with ni Louis Armstrong, napakaganda, napaka-soulful, napakaganda ng boses nito. At highly recommended to kung talagang nakikinig kayo sa mga standards. Si Mr. Cadio, That's Life yung album niya. It's worth only 200 pesos. No, so binili ko to doon sa may shop na, tapos meron pang libreng 50 peso gift certificate sa World of Fun. Naka-shady na yon. So sulit, maganda siya. At maganda siya, guys. So kung gusto niyo talaga na trip niyo ganitong music na yung talagang pang-relax, Cadio. Yan. So, ayun, basta maganda yung boses niya, talagang parang Frank Sinatra ng kabataan. So, yan, may bright spot na rin kahit pa paano. So, kahit na medyo, yun nga, lantuta yung ating music industry ngayon dahil sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa piracy, at least meron tayo nakikitang parang looking forward. So, sabi ko na nga ba yung mga hindi ganun sikat, yun ang magdadala sa ating music. At, syempre, pag sumikat sila, maganda tong may epekto nito. So, yun lang guys. So, I think our time is over now. So, babalik ulit ako at babalik ulit ang Blue Room sa next time. So, kita-kits mga guys. Magandang gabi. This is Gene signing off.